Magandang araw po sa buong bansa at sa labas ng bansa. Welcome po sa inyong lahat. Magko-comment po tayo ngayon sa maiinit nga balita tungkol sa government issues and public interest. Okay, tungkol po dito sa testimony ni Garma na para pong biglang bumaliktad versus Duterte. So atin po itong pakinggan at panoorin itong biglang na ibang tono ni Garma. Isiniwalat ni dating Police Colonel at PCSO General Manager Royina Garma ang kanyang nalalaman sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon sa pagdinig ng House Quad Committee. Itinawid niya sina Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at iba pa at inilahad ang payment at reward system sa mga mahuhuli at mapapatay na suspect gamit ang umano'y Davao model. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. After considerable reflection, I am now executing this affidavit. Makikita at mapapansin niyo po na umiiyak po si Garma habang po siya ay bumabasa sa kanyang salaysay. At sa aking pong duda, ang alam ko lang na mga personalidad na umiiyak habang nagbabasa ng salaysay ay yung mga babaeng nilapastangan o ni-rape or yung mga personalidad na namatayan o nasaktan, inaapi at naaapi. Pero itong sitwasyon ni Garma, bakit kaya siya umiiyak sa kanyang mga binabasa na salaysay? To provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Katuwang ng kanyang testimonya ang sinumpaang salaysay. Alas 5 na madaling araw noong Mayo 2016, tinawagan niya siya ng dating Pangulo at pinapunta sa kanyang bahay sa Davao City. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Para po bang napilitan lang po siya na pinapabasa ang salaysay na kaniyang sinasabi? Kasi halatang halata na parang no choice siya or parang naiipit siya or para po bang mayroon pong kababalaghan sa likod dito, mayroon pong reason behind sa ganitong mga pangyayari. Getting the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Pagmasdan niyo po kanina ang kanyang reaksyon, para pong ayaw niyang basahin, para pong alabag sa kanyang kalooban ang pagbasa ng kanyang sinasabi sa kanyang salaysay. Kaya masasabi natin na parang napilitan lang siya or mayroon pong kasunduan versus Quadcom Committee. So malalaman natin yan mga kababayan. Ang bayaran at pabuya. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expense formulator that he stayed at the hotel for almost 3 days, during which the President directed him to organize, according to Sir Leonardo, a task force which he understood as PAOTF. Leonardo subsequently informed me. So tingnan niyo po, parang basa lang siya ng basa, wala pong gana. So makikita po natin na talagang halata na binasa lang niya at hindi po niya intensyon, kung hindi para pong napilitan lang
sa kanyang mga ginagawa. That he had prepared a proposal, wrote it to Bongo, outlining the task force which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaresto, aarestuhin at namatay at gagawa ng summary report. I-encode bago isumite kay Leonardo man kay Napolcom Vice Chairperson Alberto Bernardo na nagbitiw na sa komisyon si Leonardo matapos maiugnay sa pagpatay noong 2020 kay dating PCSO Board Secretary Welcy Barayuga. Itinuro rin si Garma na nasa likod ng pagpatay, bagay na mariin niyang itinanggi. So you are now So ito po yung ate pong nakikita na posible na rason kaya siya bumaliktad laban sa mga Duterte kasi iniugnay po siya ng mga Quadcom Committee sa krimen na sa about Welcy Barayuga, yung pagpatay kay Welcy Barayuga. So kinokonek po siya ng mga Quadcom Committee po si Garma. So may posibilidad po na mayroon pong itong pinag-uusapan. Siguro posible na kailangan bumaliktad siya para hindi siya idawit or kasuhan sa mga para hindi siya idawit sa pagpatay kay Welcy Barayuga. So posible po ito na mayroon po silang kasunduan sa mga Quadcom Committee kasi tayo po'y nabigla ng kanyang pag-iiba ng Tonada versus Duterte. saying to us here, truthfully, that you have nothing to do with the death of General Barayuga. Yes, Mr. Asked to do it. Ganun lang po ang ginawa ko. Then wala na po. Then when I assume, nakita ko naman po na mabait naman siya. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya sa drug war, hindi sinabi ni Garma na kasama siya sa mga nanguna sa drug war operations. Kinwestiyon ito ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Kaya ako Kaya po, nagtataka, nalaman ko po. Madam Garma, alam mo ang sistema, yung general structure at saka flow ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Hindi ako makapaniwala doon. Hinimok siya si Garma na sabihin na ang Ito po ang mali sa Quadcom Committee. Ito pong nagaganap sa kanilang hearing dyan sa Kongreso. Kasi kung hindi po nila gusto yung sagot ay ipapakontempt nila at mayroon talaga silang gusto na marinig na negatibo laban sa Duterte. So mga representative na ito ay naghihintay lamang na mga negatibo na mga salaysay laban sa mga Duterte at saka yun na masatisfied na sila pang mayroon na silang marinig negatibo at nakakasama at yung nakakasira laban sa mga Duterte. lahat ng kanyang nalalaman. Nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na, maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Kasi as far as this representation is concerned, hindi mo pa sinasabi lahat. Depensa ni Garma, nalaman niya lamang ang lahat ng ito sa kwento sa kanya ni Leonardo. There was a briefing na pagkausap ko siya, si Sir Leonardo, nakukwento niya yung level, sana ba yung level 1 na yan? Hindi, dahil pag level 1, ano lang yan, ordinary, nag-explain siya. I cannot recall na lang po yung specific amounts po sa lahat. Okay. Nag-explain po siya sa akin. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, iba-iba ang presyo at aabot ng 1 milyong piso ang reward sa mga pulis. Depende sa level ng mapapatay na drug personality. Alam niyo po, ang mga taong bayan ay walang pakialam kung mayroon mang reward or wala. Granting without admitting na may reward or wala. Walang pakialam ang taong bayan sa mga level na yan, sa mga reward. Kasi ang concern lang ng taong bayan yung
mayroon pong magandang kinalabasan ang drug war ni Duterte. Kasi marami pong nagbago sa Pilipinas. Nabawasan yung krimen at nabawasan yung mga adik, nabawasan yung mga snatcher. Noon sa kalye, para lang candy na binibinta ang droga, pero ngayon wala na. Para ng ginto kung ito'y ibenta ngayon sa panahon na ito. Kaya masasabi po natin na malaki pong naitulong ang drug war ni Duterte sa kapayapaan at katahimikan ng ating bayan. Nakuha po kasi tayong impormasyon, although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon na nag-hold tayo ng investigations ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. I am not so familiar po sa specific amounts. But true, there is a amount po per level. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po. Mention that. Pinabulaanan naman ni Garma na sa PCSO kinuha ng dating administrasyon ang pondo para sa reward money. Bago pa man anya siyang naupong general manager ng PCSO ay talamak na ang mga irregularidad sa loob ng ahensya. I cannot tell you, and documents will also show talaga sa PCSO that there are plenty of irregularities which I really fought. Napapansin ko dito sa kanilang hearing ay kahit ano na lang ang kanilang mga makikita na ikakasira ni Duterte. Kahit ano na lang na mga chismis o kanilang mga ipapalabas para lang na masira ang imahe ng administrasyong Duterte, pero hindi po sila magtatagumpay. Lalo na sa panahon ngayon, marami na pong social media, marami na pong kumakalat ng balita. Siguro noon, pwede pa nilang mapaniwala ang taong bayan kasi 2-3 lang ang nakikita natin sa social media. Pero ngayon, makukuha natin ng mga impormasyon. Ang mga kababayan natin ay alam na po gaano kalaki yung naiambag at naitulong ng drug war ni Duterte sa ating bansa. Mariing pinabulaanan ng kampo ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa at Bongo ang mga alegasyon ng pagbibigay pabuya sa war on drugs. Nanawagan naman ng ilang mamabatas na sampahan ng kaso sina Duterte. Nagpapatrol, Michael Delizo. From the President, Rodrigo Roa Duterte, he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Sa kanyang emosyonal na pagbasa ng kanyang salaysay sa House Quad Committee hearing nitong Biyernes, explosive. Hindi po emosyonal ang kanyang pagbasa, kundi napipilitan lang po kasi halatang halata sa kanyang reaksyon na parang labag sa kanyang kalooban ang kanyang mga sinasabi. Po ang revelasyon ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Rowena Garma laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief at Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo at iba pang opisyal ng PNP. Ibinulgar niya ang umano'y pagbibigay pabuya sa mga mahuhuli o mapapatay na sangkot sa ilegal na droga. Marin naman itong itinanggi ni de la Rosa at iginiit na wala siyang pondo para sa reward system. Maliban ito sa reward na ibinibigay ng DILG sa pagkakaaresto ng most wanted persons. Di raw siya naniniwala sa reward system at bilang pulis ay responsibilidad niyang masugpo ang droga. Para naman kay Senator Bongo, taktika ito ni Garma para malihis ang atensyon sa umano'y partisipasyon niya sa kaso ng pagpatay. Hindi niya dapat maging bahagi ng investigasyon ang malisyoso at walang batayang aligasyon. Hinimok din niya ang mga kasamahan sa Senado na magsagawa ng patas na investigasyon. Sa huli, So, posible po kasi na pinayuhan po, what if lang ha, posible lang po na pinayuhan si Garma ng mga Quadcom committee
na i-twist ang katotohanan laban kay Duterte para hindi na po siya idawit sa pagpatay kay Willie Barayuga. Po, mayroon pong instances na mga ganyan. So what if po kung ganyan, so kawawa po talaga ang sabayan ng Pilipino. Maluloko po tayo sa mga hearing na ito. Giniting niyang karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ipinunto naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na July 2016 lang formal na umupo si Duterte, habang ang sinasabing pulong ni Garma ay nangyari noong May 2016. Imahinasyon lang din anya at espekulasyon ang sinasabing Davao model. Tingin pa ni Panelo kagagawan ng mga kalaban ni Duterte sa politika at pinilit lang ang mga tumestigo para paratangan ang dating Pangulo. Ang pagdidiin ni Garma sa Duterte administration ay kasunod ng pagharap ng inakusahang drug. Tama po yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo, mga gawa-gawa lamang, mga kagagawan ito ng mga kalaban niya sa politika, lalo na sa Quadcom, mga representative dyan, napanig po sila kay Martin Romualdez. Na si Kerwin Espinosa na itinuro ni De La Rosa na pumilit sa kanyang idiin si dating Senador Laila de Lima sa isyu ng droga. Sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga, supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kasunod nito, hinimok ni dating Bayan Muna. Hello po, bakit kaya yung mga sources ng Kongreso, yung sa Quadcom ay puro mga may naharap na mga kaso? Itong si Espinosa ay ano po ito? Mayroon po itong kaso about sa drugs. So bakit po kaya yung mga Kongreso na ito ay yung mga detalye at yung mga salaysay ng mga taong ito? Siyempre, re-race back ito kay Duterte kasi ito po ay hinahabol noon sa panahon ng administrasyon Duterte kasi sangkot po ito sa kalakaran ng droga. So ito namang mga Kongreso, kinukuha nila ang panig sa mga klase na taong ito tulad ni Espinosa. So bakit kaya yung mga sources nila ay galing sa mga klase ng mga tao ito na sangkot sa illegal drugs? Ni dating Bayan Muna Representative at Human Rights Lawyer Nery Colmenares, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Department of Justice na i-turn over ang sworn statements na ito ni Garma at Espinosa sa International Criminal Court para mapalakas ang prosekusyon laban sa kanila. Ngayon pa lang, maaari na anyang magamit ang testimonya ni Espinosa para kasuhan ng grave coercion at grave threats si De La Rosa. Ayon kay Colmenares, na co-counsel ng mga biktima ng war on drugs sa ICC, ito naman si Colmenares ay dati po itong mambabatas. Ito po na mambabatas na hindi alam ang batas. Kasi bakit po niya i-endorse or ipapasa sa ICC? Mayroon po naman tayong Supreme Court, mayroon po tayong korte na gumagana. So, iwan ko po kung saan po nakalagay yung mga utak ng mga taong ito. Mga abogado at mga mambabatas pa naman. Kasi sa rules and regulation ng ICC, bago sila pumasok sa isang bansa, yung ICC ay kinakailangan yung bansa ay hindi gumagana yung judiciary or yung korte nila, hindi nagpa-function. So ang Pilipinas ay nagpa-function, ang ating Supreme Court, ang ating batas po ay gumagana. So mayroon po tayong judiciary system, nagpa-function at gumagana po. In fact, marami pong mga pulis na sangkot sa mga pagpatay sa mga inosente ay
nawala na serbisyo at ang iba ay nakakulong na. So yan po ang patunay na gumagana po ang ating Supreme Court. So hindi po kailangan ng ICC at wala pong batayan na pumasok ang ICC dito sa Pilipinas at hindi po dapat pasahan ng mga kanilang mga sources dyan. Kung hindi, ang dapat po nilang pasahan o i-endorse ay ang Supreme Court natin sa Pilipinas. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang umanay systemic pattern ng human rights violations na nabunyag sa pagdinig. Hinimok din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga otoridad na kasuhan si Duterte at iba pang umanay sangkot. Laglagan na, ito naman ang reaksyon ni dating Senador Laila de Lima. Umaasa si de Lima na nakulong matapos iugnay sa illegal na droga, ngunit napawalang sala ng korte na mas marami pang biktima ng umanay extrajudicial killings ang lalan. May freedom po naman tayo, itong sinasabi ni Franz Castro at si Laila de Lima. May freedom po tayo dito sa Pilipinas at pwede ko nilang isampa ang kaso sa ating Supreme Court, hindi sa ICC, kasi ang ating Supreme Court ay gumagana at nagpapangsyon. Nasamsam ang 34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bus operation sa Barangay Careta, Cebu City. Timbog sa operasyon si alias Maria habang nakikipagtransaksyon sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nabisto sa bag ng suspect ang mga bloke ng droga na ipinasok sa fish food packaging. Tinatayang aabot sa 5 kilong droga ang bitbit ng suspect. Maharap siya sa kasong paglabag. Ito po sana ang pinagtuunan ng pansin ng mga kongreso dyan sa Quadcom, itong droga. Kasi ang kanilang focus ay ipipersecute si Duterte, ang taong tumulong para maging mapayapa at ligtas ang ating bayan sa mga drogista. Kanila pong pinipersecute ang taong tumulong sa atin, tumulong sa ating bansa para po tayo ay ma-free sa mga krimen, sa mga adik at sa mga drogista. So, kung hayaan po natin ang mga Quadcom committee na i-persecute nila si PRRD, ay magsusulputan, magbubuli at babalik talaga ang droga sa Pilipinas. Katulad nito po, mayroon na namang mga drugs na nagsusulputan sa ating bansa. Sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, inaalam na nila kung saan galing ang supply ng droga ni alias Maria at kung sino pa ang kanyang kasabwat. Dahil big-time oil price hike na naman ang aasahan sa susunod na linggo. 2 pesos and 50 centavos hanggang 2.70 ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang 2.40 hanggang 2.60 naman ang gasolina. Ang kerosene tataas din ng 2.40 hanggang 2.60 kada litro. Ayon sa Department of Energy, ito po sana ang mga pinagtuunan ng pansin ng mga Quadcom committee dyan sa Kongreso. Itong mga taas-baba ng mga presyo ng gasolina. Kasi parang niloloko lang tayo nito. Sa panahon ng Administrasyong Marcos, parang niloloko lang nila ang taong bayan. Bukas tataas, bukas naman sa bababa. So, para nilalaro na lang tayo ng panahon sa panahon ni Administrasyon ng Marcos. Parang niloloko lang tayo mga mamamayan. So wala pong ginagawa ang ating Pangulong Marcos dyan. Bakit kaya?